Pinagmamalaki pa niya na dati daw siyang investigador. Eh, hindi lang po yun, OJC. Hindi lang niya pinagmamalaki na siya ay dating investigador. Pinagmamalaki ni Tuta Soto na siya ay pinakamagaling. Mas magaling pa siya kay Marcoleta. O 287 likes lang tayo. Mag-likes po kayo. Kapartido ni PBBM si Lacson. Eh, kung partido-partido lang po pala, wag nilang kunin yung Blue Ribbon Committee. Dahil ang trabaho po ng Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga corrupt officials. Yan lang po. Siya lang po ang binigyan ng talagang trabaho na mag-imbestiga ng corruption. Yung iba po, ang pangunahing trabaho ng ibang committee, gumawa ng batas. Isa-isa po ang Blue Ribbon na ang pangunahin niyang trabaho ay mag-imbestiga ng mga lumalabag o mga corrupt official. Good afternoon, Orlando Bautista, sabi ni opposite si Lacson kung ang Congress nahirapang maghanap ng ebidensya. Si Lacson naman lumalapit na ayaw pa. Correct. Sayang lang pinapasweldo sa kanya, wala talagang balls. Maaalis po ba ang kasutilan ng Congress kapag si Gloria Macapagal Arroyo ang House Speaker? Alam niyo wala po akong pakialam diyan kay Gloria Macapagal. Naging presidente rin po 'yan, wala akong pakialam diyan. Kuya Bads, sabi ni Tiangco, 1,000,000% habulin sila ni Sawa. Sino si Sawa? Kaya gustong-gusto ni Kokey madikyo si BPSD. Sara, si Sawa. BP Sawa. Mag-resign na siya, Senator, hindi lang bilang BRC chairman. Sayang sahod niya, di niya ginagawa trabaho niya. Si Auntie Claire, galit na galit, gustong manakit. Correct. Hindi sila para sa bayan, para lang si Lacson kay Tamba at Ngiwi. Kaya nga po kinuha nila ang BRC dahil para di mapatawag ang sangkot. Yun talagang lumalabas ngayon. Kaya sila nilagay dyan para palusutin yung mga magnanakaw. Yan ang katotohanan. Nilagay kayo para palusutin ang magnanakaw. Boss opinion, dapat na bang alisin ang VAT sa pamumuno ni Marcos, panay korap? Alam niyo po, tanggalin niyo man yung VAT, tanggalin man yung excise tax, kung ano man tax, magnanakaw pa rin sila, di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Binabaan nila yung tax ng bigas. Bumababa presyo ng bigas. Ang problema po natin, mga magnanakaw. Ibabaon nyo man yan, hindi nga nila na-check eh. Hindi nga nila chinek kung yung mga oil companies, kung magkano yung pinatong nila talaga eh. Wala po nag-aaral. Meron narinig na ba kayo? Na bawat litro, ganito pinatong nila. Kasi po, tayo po ang pinakamalaking pinatong. Yan ang katotohanan. Talaga, di mag-iimbestiga yan. Tatamaan sila ng korap. Senator, chik-chik. Ma'am Marilu Olalia. O sa opinion mo, dapat na bang alisin ang VAT? Wala pong ano yan, wala pong ang problema po natin, mga magnanakaw yung mga nakapaligid sa kanya. Magnanakaw pa rin po sila. May VAT o wala, magnanakaw sila. Problema ba natin yung VAT na yan? Panay mga diversion lang po yan. Hindi po yan lulutas. Pag ba, ito konkreto kong tanong. Pag po ba, tinanggal natin ang VAT o binabaan yung VAT, kinuwan 10%, mawawala na magnanakaw? Wala naman pong epekto yan eh. Bababaan nyo yung VAT. Bababa presyo. Magnanakaw pa rin sila. Ganun, yun po yung problema natin. Magnanakaw yung mga yan, iisip ng paraan para magnakaw.
Halatang-halata na si Lacson kaya postpone niya yung hearing kasi alam niya tatamaan siya si Sandra Marcos. Sir Orlando, hi. Boss, pagtapos ba ng ceasefire, gera ulit or extended sa usapan? Sabi naman po sa inyo, hindi po ako manghuhula. Ano? Ang meron po ngayon, pinadala na po ni Donald Trump yung kanyang vice president para mag-negotiate sa Iran. Sa akin po, importante yun. Mag-usap. At least meron chance pag nag-uusap. Kasi kung hindi nag-uusap, walang chance para, di ba? Para magkaroon po ng pagbabago yan. Huwag po kayo umasa yung mga bat-bat na yan. Hindi naman po yan ang problema natin. Eh. Yun, natigil na naman ako. At tumigil ang munggo. Inuutulan kayo niyan para diversion. Pag-usapan na lang natin yung bat. Hindi nga natin pinag-uusapan eh. Okay, balik mukha po. Hindi nga po natin pinag-uusapan kung ano, 'di ba? Kung bakit tumaas tayo ng husto ng kumpara sa buong mundo. Bakit ang laking porsyento ng itinaas natin? Yun po yung gusto kong malaman eh. Magkano yung pinatong ng mga oil companies? Kasi kung bababaan nyo lang po yung tax, magkano lang po tax niyan? Excise tax. Konti lang po yan. Malaki budget kada hearing. Paldo si Kiko. Salamat po. Pagi Serbads from Brunei. Nag-like na rin. Eto boss, naisip ko lang. Baka naman nagtaas ng presyo ng gasolina para may pambayad sa mga congressman na pipirma. Di nila maipaliwanag kung magkano pinatong tapos mga oligarchs pami-ari. Nakahangka po. Yan. Iba na ngayon. Yung imbestigahan ang nagkukumahog na maimbestigahan. Yung mag-iimbestiga ng umiiwas. Correct. Kita nyo, lumabas si Singson. Gustong-gusto niya talagang tumalang sa Senado. Hindi naman pala tumatanggi si Singson. Sinunod na lahat ng gusto mo. Pinapunta mo ng Biyernes o ng Asyete ba? Hanggang alas 5 kamo. Oh. Wala pang alas 5, sinabi mo na postpone na. At kinatwiran mo dahil wala siyang affidavit. Kahit alisin ang bat, walang epekto kasi yung mga oligarko din naman magbaba ng presyo. Kaya nga, pag nawalan pa ng bat, mawawalan pa ng panggastos yung mga yan. Pag nawalan pa ng panggastos, maghanap na maibebenta na naman yan. Yan ang problema natin eh. Yung mga gusto nating itugon, hindi naman natutugunan yung problema. Teka lang po Uburahin ko lang yung na-live ko kanina kasi marami pa ring naliligaw dun. Tuloy po tayo. Tanong. Say cheese. Iba na ngayon ang investigasyon. Yan. Kahit alisin ang bat, walang epekto kasi yung mga oligarko di naman magbababa ng presyo. Correct. Sino po ba yung aalisin mo yung bat? Yung mga oligarko lang ang, wala na kami palang tax. Hindi na sila magtatax. Yung indirect contempt, 2 Soto, ano na nangyari sa SC?
Hoy Romualdez, lagot ka na kay Boying. Akala mo kakampi mo siya. Correct. Si Auntie Claire gigil sa good luck ni BP without knowing na paamin siya ni BP. Tama, di ba? Bigla siyang umamin na yan ba ugali ba ng Pilipino na kantsawan na may sakit? O huli, may sakit pala. At sabi niya walang krisis sa bansa pero sa interviews ni DND Gibo, sinto-sinto lang daw ang nagsabing walang krisis sa bansa. Talaga? Sinabi niya yun? Pansinin niyo, pinag-initan talaga mag-amang Marcoleta. Opo, correct na correct ka dyan. Tanong ko, Sir Bads, pag nagpalit na ng presidente, pwede ba kasuhan niyang mapagsamantala sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin? Siguro ang unahin muna ng presidente yung mga magnanakaw. Kasi mas malaki po yun eh. Yan ang mga oligarko na yan. Sa matinong presidente, sumusunod naman sila eh. Naalala ko yung mga magtutubig, yung Maynilad tsaka yung Manila Waters. Minura lang ni Tatay Digong, sila pa nagsorry. Naniningil sila sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi napagkasunduan, pag diniklara nila na magtataas kami ng presyo ng tubig, halimbawa, sinabi ng gobyerno, hindi wag kayo magtaas, kawawa yung mamamayan. O, di kayo magbabayad. Yun yung nakalagay sa kontrata. Biruin nyo, kontrata yun. Pag tumanggi yung pamahalaan na magtaas ng presyo ng tubig, pamahalaan na magbabayad nung itataas nila. Dinimanda nila yung pamahalaan sa Singapore. Ang malas nila kasi si Duterte na yung presidente nung lumabas yung hatol nung korte sa Singapore. Pinagbabayad tayo ng bilyon. Sabi ni Duterte, PI kayo. Nagsorry pa sila. Hindi na naningil, nagsorry pa. Ganyan po yung mga negosyante, yung mga oligarko, pag matino ang presidente. Pag nakita nila po, kayang-kaya natin tong presidente na to. Maleta lang katapat nito. Hindi ko sinabing si President Marcos nagmamaleta. Iba nagsabi no. Ang nagsabi nun yung 18 Maris tsaka si Saldico. Tanong ko, Sir Baz, pag nagpalit yan, yung disbarment ni Laylay de Lima, ilang taon na yun Ano na nangyari, SC? Yan, wala tayong balita. Kuya Bads, kung si Sara ang nakaupo sa opinion mo, tataas ba ng ganyang kalaki ang presyo ng gasolina? Hindi po. Una, continuous yung supply natin mula sa Russia at saka sa China. Kasi kaibigan natin sila eh. Di ba? Oh. Tatay Digong nagsimula na mag-deliver yung Russia. Para lang po sa kaalaman nyo dahil kaibigan ni Tatay Digong si Putin. Aray. Kaibigan po ni Tatay Digong si Putin. Nung panahon po ni Tatay Digong, nag-deliver po yung Russia sa atin for the first time ng krudo. Bakit po natigil? Nung ginera naman na Russia yung Ukraine, inano siya? Anong tawag doon? Nagkaroon po ng ano nang tawag doon? Pinigilan na ngayon na US na bumili yung mga kaalyado niya sa Russia ng oil. Yun po yung kaya na-stop yun. Kaalyado natin yung US eh. O ngayon sasabihin nyo si Tatay Digong hindi kaalyado US. Nasa ano po yan? May agreement po tayo ng US. Kung si BP Sara na ang presidente, di ba? Di makikipag-ugnayan uli kay Putin, dito kay Xi Jinping. Ang babastos ng mga congressman kung SC na hindi pa nila gagalangin ang desisyon,
Gusto nila sila ang hustisya. Yung gusto lang nila masusunod kahit wala na sa batas. Mas mataas presyo, mas malaki bat, mas malaki mananakaw nila. Alam nyo kaya nagde-declare po ng state of emergency, yun ang purpose nun, akala ko yun yung purpose eh. Para hindi masyadong tumaas ang langis. Putya, nagdeklara lang pala, hindi rin napigilan yung presyo ng langis. Boss, mas madaming sigurong namatay sa pandemic kung si Marcos na naupo. Kasi di marunong mag-isip ng paraan sa mga ganyang problema, si Digong lang ang matalino talaga. Correct. Patay o buhay si BBM, wala namang silbi. Inutil. Yan ang sabi ni Wilfred Riz. At sabi ko nga, tuwan-tuwa pa sila na pinag-uusapan kung patay ba o buhay eh. Tuwan-tuwa pa sila na pinag-usapan may sakit ba o wala eh. Kasi maski yung kalusugan ni BBM, ginawa nilang diversion. Pwede namang linawin yan. Isang doktor lang katapat niyan. Kung wala talagang sakit, sasabihin ng doktor, wala pong sakit si BBM. Kung may sakit, sasabihin din ng doktor. Oh, bakit naman iharap yung doktor kung sasabihin? Actually, may chismis din sa tatay niya noon, di ba? Na may sakit na raw talaga yung tatay niya noon. Siya pa ay nakapwesto pa. Sa wakas, mag-iimbestiga na rin ng DOE kung saka 150 per liter na palakpakan kay Garin. Aba, umabot po na 170 talaga. Yan po ang oligarchy sa bansang Pilipinas. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, ang pinakamabigat niyang kalaban, hindi po yung mga drug pusher, drug lords, oligarko po. Kasi yan ang mga tunay na power eh. BBM, tuta ba ng oligarko? Alam niyo po, lahat na naging presidente, as in lahat, pera si Digong lang po ang bumanat sa oligarko. Pera biro. Sir Bads, merong background na maingay? Ayan na naman kayo sa background na maingay, parang wala naman.